Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan naman natin ngayon si Senator Raffy Tulfo na napakatahimik ngayon habang umiingay, lumalakas ang ingay sa alitan ni VP Sara at Speaker Martin Romualdez. Walang galaw si Raffy Tulfo, wala siyang pahayag. Ngayon may lumabas na article tungkol sa kanya na parang lumalabas magsisimula na siya, nag-iingay na. Ito po sa abogado.com na balita. Title, Raffy Tulfo builds momentum amid Sara Martin political rift according to an analyst. Okay? Sige, mag-away kayo dyan. Parang ganon. Tapos si Tulfo tahimik lang, kailang bumubuelo na para sa 2028. So, ito. Senator Raffy Tulfo emerges as a dark horse in the 2028 presidential race, according to University of the East Political Science Department Head Professor Eric Torre. Okay? Dark horse daw parang hindi siya pinapansin. Mamaya, bigla na lang sumulpot. Nako. Posible, sabi ni Professor Eric Torre, pag hindi magbantay o hindi mag-ingat, Sara Martin, tatalunin sila ni Senator Raffy Tulfo sa 2028. Ito ang eksaktong pahayag ni Professor Torre. The potential dark horse is Senator Raffy Tulfo. If you notice, he's the only person who had an increase in ratings. Kasi lahat bumababa President, Vice President, Senate President, Speaker of the House, ito, Chief Justice, bumababa daw ang rating. Si Raffy Tulfo lang daw ang tumaas. Most of them have significantly dropped down, but he's gaining momentum. The key now is how he sustains that momentum without peaking too early. Timing is everything in politics. Bumubuelo na daw si Raffy Tulfo. Kailan? Ang question, paano niya ma-maintain yung momentum, yung buwelo niya hanggang 2028? So, yun ang question. So, ano sa opinion nyo? Talaga bang dark horse si Senator Tulfo is the man to watch sa 2028? Comment nyo kuno. Si VP Sara, pababa ng pababa ang kanyang rating. Lahat naman sila. Pati ang presidente. Less than 50% na ang rating ng Pangulo Yung latest na Pulse Asia Survey, 48% lang ang kanyang approval rating, 47% ang kanyang mas mataas pa si VP Sara ang kanyang trust and approval rating. So lahat sila bumababa. Kasi sila yung top 5. Si Raffy Tulfo, tahimik. Okay, so kay Professor Torre lang yan. Iba naman ang analysis ni Alan Herman. Mas veteran ito, mas marunong ito when it comes to political strategizing or yung mga prediction na ganyan. Malakas pa rin si VP Sara according to Alan Herman. Matagal na ito. Naririnig ko na itong Alan Herman na ito. May mga nagtatanong kasi na nabibinay
na ba si BP Sara? Ibig sabihin, maitulad ba siya kay BP Jejomar Binay noon na napakalakas niya sa simula si BP Binay, ganon din si BP Sara, napakalakas, napakabango, napakataas ang rating. Kaya lang nung nilabas yung nagsimula yung demolition job kay BP Binay, bumulusok ang kanyang rating, pabulusok, hindi na siya nakabawi pa. So, nabibinay na ba si BP Sara? According to Alan Herman, no, hindi siya nabibinay. Malakas pa rin si BP Sara, according to Alan Herman. Kasi, panahon daw ni BP Binay, nung bumulusok na siya, maraming alternative choices. Marami pang mapagpilian na pwede maging Pangulo. Dahil may alternative choice ang mga tao, doon sila sa alternate choice. Sa ngayon, sabi ni Alan Herman, wala pa ring makakatalo sa karisma, sa lakas ng hatak ni BP Inday Sara. Kaya, she's still the woman to watch, so man to watch sa 2028. And sa social media, pag basahin mo ang mga comments, overwhelming yung support ng taong bayan sa social media. Despite the fact na 2 taon na sinisira siya, bumababa nga yung kanyang rating, kailang nangunguna pa rin siya. Ibig sabihin, merong solid foundation si BP Sara. May mga tao na naniniwala sa kanya na kahit anong ibatong putik sa kanya, solid yung kanyang base. Yun ang nakikita ko kay BP Inday Sara. Okay, tingnan natin itong post na ito ng Billionario.com na sinasabi na dark horse si Rapi Tulfo by 2028. Makikita mo sa people who reacted. All in all, 1,800 ang taong nag-react. Okay? So, ilan ang tumawa? Ibig sabihin, kung tumawa, hindi naniniwala. 1,300 ang tumawa. Hindi naniniwala na si Rapi Tulfo ang dark horse. Ilan ang nagalit? 18. Ilan ang nasyak? 8. Ilan ang dumilat? Nung gumanon? 2. Ilan ang lumuha? 2. Ang mga taong nag-like, ang mga taong nagbigay ng heart, kakaunti. Ang heart, ibig sabihin, natutuwa sila. Gustong-gusto nila itong post na ito. 6. Ang nag-like is only 461. So, anong porsyento ito? Estimate ko lang, nasa 90%. Ang hindi naniniwala dito sa prediction o propaganda ba ito ng University of this political science professor na dark horse si Rapi Tulfo. Kasi Rapi Tulfo wala pang demolition job na nagsimula laban sa kanya. Wala, malinis pa siya eh. Kumpara kay BP Sara, lahat na lang na pwedeng ibatong putik, ibinato na. So ano pang ibabato nila kay BP Sara? Ay baka maubusan sila ng maubusan sila ng putik na ibabato eh. Ang buhay, 'di ba, may gulong ng buhay, minsan nasa itaas, nasa ibaba, then gugulong ka na naman. Ngayon, pabulusok si BP Sara. Pag nalampasan niya itong impeachment trial niya, pag nanalo siya dito, watch out. Babalik na siyang paakyat. Sabi nga ni ex-Senator Trillanes, pag hindi nagtagumpay ang administrasyong ito sa pagpapa-impeach, pagpatanggal kay BP Sara through impeachment, delikado ang administrasyong ito. Baka hindi nila matuloy ang kanilang termino.
So, i-comment nyo ko no kung sino ang dark horse sa 2028. Rapi Tulfo ba? O si BP Inday Sara? Magbasa lang ako ng mga comments. Jama Joying. Propaganda lang yan. Nobody can win sa mga Dutertes. Erwin Dizon. He has a lot of political skeletons in the closet. Ayan. Political skeleton, baho, nakatago, hindi pa nagsisimulang ilabas. Yung meaning kay Rapi Tulfo. Devin Mante, sabi niya, somehow I can't picture Tulfo running the Philippines. I don't think he can. Jade Opeda, my God, people are against extrajudicial, but allow Tulfo's taking things into his own hands. Papatulpo, ipatulpo, these ideas are more extrajudicial. So, good luck sa mga nag-aambisyon sa 2028. Sa totoo lang, ang talagang maglalaban na nakikita ko, VP Sara and Senator Tulfo. Martin Romualdez, as of now, out of the picture kasi hindi siya makaangat-angat sa kanyang survey ratings. Pinaka-latest rating niya is 1% pa rin. So, good luck, VP Sara and Senator Rapi Tulfo.